Ang kwentong ito ay hango sa totoong pangyayari at karanasan ni Mang Dado. Sa isang liblib na baryo sa paanan ng bundok ng San Isidro, doon naninirahan si Mang Dado, isang tahimik na magsasaka na kilala sa pagiging masipag at hindi palaimik. 58 taong gulang na siya noon, balo, at mag-isang nagbabantay ng maliit na palayan na minana pa sa kanyang ama. Kapag tinatanong kung bakit ayaw niyang lumipat sa bayan, iisa lang ang sagot niya. Dito ako ipinanganak, dito rin ako mamamatay. Noong gabing iyon ng Hunyo, maagang dumilim ang langit. Walang buwan at ang tanging liwanag ay ang gasera sa kubo ni Mang Dado. Habang nagkakape siya, napansin niyang tila may kumakaluskos sa pilapil. Parang may naglalakad sa putikan. Akala niya ay aso lang o baka, kaya't hindi niya pinansin. Ngunit maya-maya may narinig siyang mahinang tawag. Dado! Napahinto siya sa pag-inom. Kilala niya ang boses, paos, mabagal at parang hinihila ng hangin. Boses iyon ng kanyang ama na matagal nang patay. Nanindig ang balahibo niya, ngunit pinilit niyang magpakatatag. Pagod lang to, bulong niya sa sarili. Lumabas siya ng kubo, bit-bit ang itak. Sa gilid ng palayan, may nakita siyang aninong nakatayo sa ilalim ng punong balete. Isang puno na matagal nang iniiwasan ng mga taga-baryo. Ayon sa matatanda, may nakatira raw doon. Ang anino'y hindi gumagalaw, ngunit ramdam ni Mang Dado ang bigat ng titig nito. Muling tumawag ang boses, mas malinaw na ngayon. Umuwi ka na, anak! Nang lapitan niya ang balete, biglang humangin ng malakas. Namamatay ang gasera at sa dilim, may naramdaman siyang malamig na kamay na humawak sa kanyang braso. Doon nagsimula ang bangungot na hindi na niya malilimutan. Sa susunod na gabi, mas lalala pa ang mangyayari. Kinabukasan, nagising si Mang Dado na may bakas ng pasa sa kanyang braso, hugis kamay. Tila may 5 daliring mahigpit na dumagan. Hindi niya maalala kung paano siya nakatulog. Ang huli niyang alaala ay ang malamig na haplos sa ilalim ng punong balete at ang biglang pagdilim ng kanyang paningin. Sa baryo ng San Isidro, mabilis kumalat ang balita. Napansin ng mga kapitbahay na namumutla si Mang Dado at tila may dinadalang bigat sa kanyang mga mata. Nilapitan siya ni Aling Sela, ang pinakamatandang babae sa baryo, kilala bilang nakakaalam ng mga lumang kwento. Nang makita ang pasa, napailing ito. Binalikan ka, mahina niyang sabi. Hindi ka dapat lumalapit sa balete. Ayon kay Aling Sela, ang punong iyon ay dating libingan noong panahon ng Kastila. Maraming namatay roon, mga magsasakang pinagbintangan at hindi na nakabalik sa kanilang pamilya. Kapag tinawag ka ng patay at sinagot mo, dagdag niya, sumusunod sila. Nang gabing iyon, nagpasya si Mang Dado na huwag nang lumabas. Isinara niya ang bintana, nagdasal at pinatay ang ilaw. Ngunit bandang hating gabi, may narinig siyang mga yabag sa bubong ng kubo. Mabigat, dahan-dahan, parang may gumagapang. Sumunod ang tunog ng mga kuko na kumakayod sa yero. Dado, muling tawag ng boses, ngayon ay marami na, parang sabay-sabay na bumubulong. Nanginginig siyang tumayo at sumilip sa siwang ng pinto. Sa liwanag ng kidlat, nakita niya ang mga aninong nakapalibot sa kubo. Wala silang mukha, ngunit malinaw ang kanilang mga kamay, mahahaba, payat at tila basa ng putik. Isa sa kanila ang kumatok 3 beses, mabagal. Buksan mo, sabi ng boses ng kanyang ama. Ngunit may halong iba, mga tinig na hindi niya kilala. Sa bawat katok, lumalakas ang hangin at unti-unting bumubukas ang pinto kahit hindi niya ito hinahawakan. And doon niya napagtanto na hindi na ito simpleng pananakot. May gusto ang mga nilalang at siya ang napili. At sa pagdating ng madaling araw, may isang bagay na tuluyang mawawala kay Mang Dado. Pagsapit ng madaling araw, bumukas ang mga mata ni Mang Dado na may mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib. Parang may nakadagan sa kanya buong gabi. Nang subukan niyang bumangon, napansin niyang basa ng putik ang sahig ng kubo. May bakas ng mga paa papasok at palabas, ngunit wala ni isang bakas na palabas ng pinto. Doon siya kinabahan ng tuluyan. Lumabas siya ng kubo at napansin niyang ang kanyang palayan ay tila nayupak. Ang mga tanim na palay ay nakahiga sa lupa
Paikot ang pagkakadapa, parang may nagsayaw sa gitna ng bukid. Sa gitna ng bilog, may nakabaong lumang krus na yari sa kahoy. Hindi kanya at hindi rin niya alam kung saan galing. Muling lumapit si Aling Sela nang mabalitaan ang nangyari. Tinawag niya si Mang Dado sa ilalim ng puno ng mangga at pinayuhan na maghanda. Hindi ka nila bibitawan, sabi niya. May utang ang lupa rito at ikaw ang napiling maningil. Ikinwento ni Aling Sela ang lihim ng pamilya ni Mang Dado. Ang kanyang ama noong kabataan nito ay isa sa mga bantay ng libingan sa ilalim ng balete. Isang gabi may inilibing na buhay. Isang lalaking napagbintangan ng pagnanakaw. Walang umangal, walang tumulong. At ang unang humawak ng pala ay ang ama ni Mang Dado. Nang marinig ito, parang gumuho ang mundo ni Mang Dado. Doon niya naunawaan kung bakit pamilyar ang boses na tumatawag sa kanya. Hindi iyon paanyaya, iyon ay pagsingil. Pagsapit ng gabi, nagsindi siya ng kandila sa palayan, alinsunod sa bilin ni Aling Sela. Ngunit habang nagdarasal siya, unti-unting nagdilim ang paligid. Ang hangin ay bumigat at ang mga kandila ay sabay-sabay na namatay. Sa likod niya, may narinig siyang paghukay. Mabagal, paulit-ulit. Nang lumingon siya, nakita niya ang lupa na kusang bumubuka at mula roon may kamay na umaahon. At sa bawat pag-ahon ng kamay, may isang pangalan na binubulong sa hangin. Pangalan ng mga patay na hindi kailanman nabigyan ng hustisya. Napatras si Mang Dado habang patuloy na umaahon ang mga kamay mula sa lupa. 1, 2, 3, hanggang sa hindi na niya mabilang. Ang bawat kamay ay kulay abo, may putik sa ilalim ng mga kuko at tila sabik na sabik humawak. Biglang bumagsak ang ulan, mabigat at malamig, na parabang may nagluluksa sa buong baryo. Tumakbo si Mang Dado pauwi, halos hindi maramdaman ang kanyang mga paa. Pagdating sa kubo, isinara niya ang pinto at yumakap sa lumang rosaryo ng kanyang asawa. Ngunit kahit sa loob, hindi siya ligtas. Narinig niya ang mga yabag sa ilalim ng sahig. Parang may gumagapang sa ilalim ng kubo, paikot-ikot, naghahanap ng daan pataas. Hindi ikaw ang may sala, sigaw ni Mang Dado sa dilim. Hindi ko kasalanan ang ginawa ng ama ko. Ngunit may sumagot mula sa ilalim ng sahig, boses na parang galing sa hukay. Pero ikaw ang naiwan! Biglang lumamig ang hangin. Sa isang iglap, nakita ni Mang Dado ang anyo ng kanyang ama sa sulok ng kubo. Nakayuko, may hawak na pala at may dugong tumutulo sa mga kamay. Ngunit ang mukha nito ay walang mata, tanging itim na butas lamang. Tapusin mo, sabi ng anyo. Ibalik mo ang kinuha namin. Kinabukasan, natagpuan ng mga taga-baryo si Mang Dado na nakaupo sa gitna ng palayan, yakap ang lumang krus na nakita niya noong nakaraang araw. Paulit-ulit siyang bumubulong ng mga pangalang hindi kilala ng kahit sino sa baryo. Lumapit si Aling Sela at napagtantong may ritual na kailangang gawin. Kailangan mong hukayin ang nakaraan, sabi niya. Hindi para palayain sila, kundi para harapin. At sa gabing iyon, sa ilalim ng punong balete, muling haharap si Mang Dado sa lihim na matagal nang nakabaon, isang lihim na may kapalit na dugo at kaluluwa. Pagsapit ng gabi, dinala ni Aling Sela si Mang Dado sa ilalim ng punong balete. May dala silang mga kandila, asin, at isang lumang aklat na halos mapunit na sa katandaan. Tahimik ang buong baryo, walang aso ang tumatahol, walang kuliglig na maririnig. Para bang alam ng lahat na may mangyayaring hindi dapat gambalain. Ito ang lugar, sabi ni Aling Sela habang nanginginig ang kanyang kamay. Dito nagsimula ang lahat. Pinaupo niya si Mang Dado sa lupa at pinalibutan ng asin. Sinindihan ang mga kandila at nagsimulang magdasal sa paraang hindi pa naririnig ni Mang Dado, halo ng Latin at lumang orasyon ng mga ninuno. Habang tumatagal, lalong bumibigat ang hangin. Ang balete ay tila humihinga at ang mga ugat nito'y unti-unting gumagalaw, parang mga ahas na nagigising. Biglang may umalingaw-ngaw na iyak, hindi isa, kundi marami. Mula sa likod ng puno, lumitaw ang mga anino. Ngayon ay may mga mukha na sila, payat, bugbog at puno ng galit. Isa sa kanila ang lumapit kay Mang Dado. Nakilala niya ito hindi sa mukha, kundi sa boses. Ako ang unang ibinaon, sabi ng nilalang. Ang ama mo ang humawak sa lupa. Napaluha si Mang Dado.
Humawak siya sa lupa at unang beses humingi ng tawad. Hindi para sa sarili, kundi para sa kasalanang minana niya. Patawad, paulit-ulit niyang sambit. Hindi ko kayang baguhin ang nakaraan pero handa akong magbayad. Biglang huminto ang iyak. Ang mga anino ay tumingin sa kanya sabay-sabay. Mula sa ilalim ng balete, may bumukas na hukay, malalim at maitim. Kung gayon, sabi ng mga tinig na nagkaisa, may kapalit ang kapatawaran. At sa sandaling iyon may naramdaman si Mang Dado na humihila sa kanyang paa, pababa sa hukay habang ang mga kandila ay isa-isang namamatay. Napahiyaw si Mang Dado nang maramdaman niyang hinihila siya papasok sa hukay. Kumapit siya sa lupa sa mga ugat ng balete kahit alam niyang iyon mismo ang pinagmumulan ng sumpa. Ang mga ugat ay malamig at tila buhay, gumagapang sa kanyang mga braso, unti-unting bumabalot na parang mga ahas. Hindi pa oras, sigaw ni Aling Sela habang winawasiwas ang hawak na aklat. Pinuhusan niya ng asin ang hukay at nagdasal ng mas malakas. Saglit na huminto ang paghila, ngunit hindi tuluyang nawala. Sa loob ng hukay, may mga matang nagbukas, mapuputi, walang itim at sabay-sabay na nakatingin kay Mang Dado. Isang tinig ang umangat mula sa kailaliman, mas mabigat kaysa sa iba. Hindi sapat ang salita, kailangan ng alaala. Biglang nagdilim ang paningin ni Mang Dado. Sa isang iglap, nakita niya ang mga pangyayaring hindi niya nasaksihan. Ang kanyang ama napawisan at nanginginig habang nagbabaon ng bangkay. Ang lalaking umiiyak at humihingi ng awa. Ang lupa na unti-unting tumatakip sa bibig nito. Ramdam ni Mang Dado ang bawat hampas ng pala, bawat sigaw, parang siya mismo ang nandoon. Nang magbalik ang kanyang ulirat, nakaluhod siya sa tabi ng hukay, duguan ng mga kamay. Ang mga anino ay nakapaligid pa rin, ngunit ngayon ay tila nag-aantay. Dalhin mo ang katotohanan sa liwanag, sabi ng tinig. Ipaalala mo sa lupa ang aming mga pangalan. Bago pa siya makasagot, biglang bumagsak ang isang malakas na hangin. Napatumba si Aling Sela at ang aklat ay nahulog sa hukay. Sa sandaling iyon, isang anino ang kumawala at tumagos sa dibdib ni Mang Dado. Napamura siya sa sakit. Alam niyang may pumasok sa kanya, isang galit na hindi kanya, isang kaluluwang ayaw pang matahimik. At mula noon, nagsimula nang magbago si Mang Dado dahil hindi na siya nag-iisa sa kanyang katawan. Kinabukasan, napansin ng buong baryo ang pagbabago kay Mang Dado. Hindi na siya kagaya ng dati, ang kanyang mga matay laging dilat, tila walang tulog, at kapag nagsasalita siya, minsan ay may kasabay na ibang boses. Mababa, paos, at puno ng galit. May mga sandaling hindi niya maalala ang mga ginawa niya, ngunit may bakas ng putik at dugo ang kanyang mga kamay. Isang hapon, nakita siyang naglalakad patungo sa lumang kapilya na matagal nang abandonado. Doon daw unang dinala ang mga pinagbintangan noon. Sinundan siya ng ilang taga-baryo, ngunit nang marinig nila ang sigaw mula sa loob, walang naglakas loob pumasok. Ang sigaw ay hindi iisa, tila maraming taong sabay-sabay na humihingi ng hustisya. Sa loob ng kapilya, lumuhod si Mang Dado sa gitna. Bigla niyang binanggit ang mga pangalan. Mga pangalang wala sa talaan ng simbahan, wala sa alaala ng baryo. Sa bawat pangalan, may malamig na hangin na umiikot, at ang mga kandilang biglang nagsindi ay kusa ring namamatay. Dumating si Aling Sela, hawak ang bagong orasyon. Hindi ka nila papatayin, sabi niya, pero gagamitin ka nila. Ipinaliwanag niyang ang kaluluwang pumasok kay Mang Dado ay isa sa mga unang inilibing. Isang taong gustong maalala, hindi kalimutan. Ngunit habang binibigkas ang dasal, biglang tumawa si Mang Dado. Hindi iyon ang tawa niya. Huli na, sabi ng boses sa loob niya. Sa kanya kami dadaan. Biglang nagsara ang mga pinto ng kapilya. Sa mga dingding, lumitaw ang mga anino ng mga taong nakapila, parang handang ilibing muli. Ngunit ngayon, si Mang Dado ang nasa gitna. At sa sandaling iyon, napagtanto ni Aling Sela ang katotohanan. Hindi lang pala hustisya ang gusto ng mga kaluluwa. Gusto nila ng kapalit na buhay. Nagpanik ang mga taga-baryo nang marinig ang malakas na kalabog mula sa loob ng lumang kapilya. Nanginginig ang mga pader at ang mga bintanay sabay-sabay
na nabasag na parang may sumabog mula sa loob. Sa gitna ng kaguluhan, nakita nilang bumukas ang pinto at lumabas si Mang Dado, duguan ng noo at nakangiti sa paraang hindi kanya. "Isa na ang nabayaran," sabi niya sa boses na hindi kanya. Kinagabihan, may natagpo ang patay sa gilid ng palayan. Si Mang Kulas, isa sa pinakamatandang lalaki sa baryo. Ayon kay Aling Sela, siya ang isa sa mga nakakita ngunit nanahimik noon. Walang sugat ang katawan, ngunit ang mukha'y baluktot sa takot at ang mga matay tila may nakita na hindi kayang ipaliwanag. Doon na nagpasya ang baryo na kailangan ng pigilan si Mang Dado. Ngunit paano mo pipigilan ang taong hindi na nag-iisa sa sarili niyang katawan? Tuwing gabi, may isa pang nawawala, hayop, gamit, minsan ay alaala. May mga batang nagsasabing nakikita raw si Mang Dado sa tabi ng balete, kausap ang hangin, habang may mga aninong nakapalibot sa kanya. Nilapitan ni Aling Sela ang pare mula sa Karatig Bayan. Ngunit nang dumating ito, bigla itong nagkasakit. Nangihina, namumutla at paulit-ulit na binabanggit ang salitang hukay. Hindi na itinuloy ang basbas. Isang gabi, bumalik si Mang Dado sa kanyang kubo. Tumingin siya sa salamin at unang beses nakita ang sarili. Ang mga mata niya, isalit-salitan ang tingin, minsan siya, minsan iba. "Ayoko na," mahina niyang bulong, ngunit may sumagot mula sa loob. Hindi pa tapos. Sa labas, unti-unting nagbubukas ang lupa sa buong baryo, maliliit na bitak na parang mga bibig na handang lumunok. At doon napagtanto ni Mang Dado ang katotohanan. Kung hindi niya pipiliin ang wakas, ang baryo ang magiging libingan ng lahat sa gitna ng lumalawak na mga bitak sa lupa. Nagpasya si Mang Dado na harapin ang huling natitira niyang lakas ng loob. Tinipon niya ang mga taga-baryo sa gitna ng plaza, sa harap ng sirang kapilya. Nanginginig ang kanyang katawan, ngunit malinaw ang kanyang tinig kahit paminsan-minsan ay may ibang boses na sumisingit. "Ito ang kasalanan ng nakaraan," sigaw niya. "At kung may magbabayad man, ako na." Umiiyak ang ilan, ang iba na may napaatras sa takot. Lumapit si Aling Sela, dala ang huling bilin ng mga ninuno. "May isang paraan," sabi niya. "Kailangan mong ibalik ang lahat sa pinagmulan, sa hukay sa ilalim ng balete. Pero may kapalit." Alam na ni Mang Dado kung ano yon. Nang gabing iyon, naglakad siya mag-isa patungo sa punong balete. Walang buwan, walang bituin. Na sa bawat hakbang, may mga aninong sumusunod. Tahimik, ngunit mabigat ang presensya. Pagsapit niya sa puno, bumukas ang lupa na parang matagal nang naghihintay. Lumuhod si Mang Dado at inilibing sa lupa ang rosaryo ng kanyang asawa, ang itak ng kanyang ama, at ang lumang krus, mga bagay na kumakatawan sa kanyang buhay at sa kasalanang minana. "Tanggapin ninyo," sabi niya. "Ako na ang huling alaala." Biglang umalingaw-ngaw ang mga tinig sabay-sabay, hindi sapat. Mula sa dilim, lumabas ang anyo ng kanyang ama. Ngayon ay buo na ang mukha, punong-puno ng pagsisisi. "Anak," sabi nito, "kung may magtatapos dapat pareho." Naramdaman ni Mang Dado ang lupa na humihigop sa kanyang mga paa. Hindi na siya lumaban. Sa halip, ngumiti siya. Unang beses matapos ang mahabang bangungot. Habang unti-unti siyang nilalamon ng hukay, may isang huling sigaw na pumunit sa katahimikan. Sigaw ng paglaya o ng tuluyang pagkapahamak. At sa baryo ng San Isidro, biglang tumigil ang paggalaw ng lupa. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang kwento. Kinabukasan, tahimik ang buong baryo. Wala nang yabag sa palayan, walang anino sa ilalim ng punong balete, at ang kapilya, bagaman sirang-sira, ay tila naglaho ang bigat na bumabalot dito. Ngunit wala ring bakas ni Mang Dado. Para bang tuluyang nawala sa mundo? Isang alaala lamang sa mga nakasaksi. Ang mga taga-baryo, kahit takot pa rin sa nangyari, unti-unting bumalik sa kanilang araw-araw na gawain. Ngunit sa tuwing lalakad sila malapit sa balete, ramdam nila ang malamig na hangin at may mga nakikitang anino na nagmamasid sa kanila. Hindi nila alam kung anong bahagi ni Mang Dado ang nanatili roon, ang katawan ba o ang kaluluwa. Ilang buwan ang lumipas, napag-usapan ng mga matatanda na ang kanyang sakripisyo ang nagligtas sa baryo mula sa tuluyang sumpa.
Ngunit may mga bata pa rin na naguulat ng mga boses na nagmumula sa balete, mga bulong ng dado, sa hangin tuwing hating gabi. Ang ilan ay nagsasabing may mga mata na tumitingin sa kanila mula sa dilim, ngunit kapag lalapit, wala na. Sa huli, ang kwento ni Mang Dado ay hindi lamang tungkol sa takot. Ito ay tungkol sa sakripisyo, hustisya at mga lihim na nananatili sa ilalim ng lupa. Ang kanyang pangalan, kahit hindi na naririnig, ay bahagi na ng kasaysayan ng baryo, isang paalala na ang mga hindi nabigyang hustisya ay hindi kailanman nakakalimot. At minsan, may kapalit na hindi mo inaasahan. Kung nais mong marinig pa ang iba pang tunay na kwento ng kababalaghan at misteryo, huwag kalimutang isubscribe sa aming channel, Ghost Terry. Dito, bawat kwento ay may kasamang panggigil at pagkatakot hango sa totoong pangyayari.